Kumikinang ang banquet hall ng Riverside Hotel sa liwanag ng mga kristal na chandelier at mga kandila. Ang pagdiriwang ng ika-58 kaarawan ng aking ama ay eksaktong uri ng okasyong gustong-gustong planuhin ng aking madrastang si Dayan Mahal Magarbo at sadyang idinisenyo upang mapabilib ang 75 bisitang inibitahan niya mula sa mga kaibigan at kasamahan sa negosyo ng aking ama. Nakaupo ako sa isang mesa malapit sa pinto ng kusina hanggat maaari ay malayo sa pangunahing mesa ng pamilya habang nasa parehong silid pa rin. Iyon ang karaniwan kong puwesto sa mga pagtitipon ng pamilya naroroon, ngunit nasa gilid lamang kinikilala, ngunit hindi tunay na kasama. Ang aking mga half-sibling mga anak ni Dayan mula sa una niyang asawa ay nakaupo sa pangunahing mesa kasama ng aking ama. Si Tyler ay 26 na taong gulang, 2 taon na mas bata sa akin at namamahala ng isang departamento sa marketing firm ng aking ama. Si Britney naman ay 23, bagong tapos sa kolehiyo at mayroon ng imbentong titulo bilang creative director sa parehong kumpanya. Pareho silang nakasuot ng mamahaling designer clothes at may mga mukhang puno ng karapatan at pagmamataas. Ako naman ay nakasuot lamang ng simpleng itim na damit mula sa Nordstrom Rack at nagtatrabaho bilang guro ng agham sa middle school. Sa paningin ni Dayan, sapat na iyon upang hindi ako maituring na bahagi ng tunay na pamilya. Megan, mukhang napaka-komportable mo, sabi niya nang dumating ako habang sinusuri ang suot kong damit na halatang binili lamang sa regular na tindahan na may bahagyang paghamak sa kanyang mga mata. Siguro hindi lahat ay nakakaramdam ng pangangailangang magbihis ng espesyal para sa mahahalagang okasyon. Magalang lamang akong ngumiti at hindi sumagot. Matagal ko nang natutunan na ang pagsagot sa kanyang mga pasaring ay nagbibigay lamang sa kanya ng dagdag na dahilan upang maliitin ako. Ikinasal ang aking ama kay Dayan 6 na taon na ang nakalipas. 3 taon matapos mamatay ang aking ina dahil sa breast cancer. 22 taong gulang ako noon, bagong tapos sa kolehiyo at hindi pa rin nakakaahon sa pagdadalamhati. Malungkot ang aking ama at mahina ang loob at naroon si Dayan, maganda kaakit-akit at lubhang interesado sa matagumpay na negosyo at komportabling pamumuhay ng aking ama. Interesado rin siyang itulak ako palayo sa sentro ng sarili kong pamilya. Inihain ng mga waiter ang unang putahe, isang mamahaling sopas na may mga microgreens na maingat na inayos sa ibabaw. Sa aking mesa, malapit sa kusina, mag-isa akong kumakain, habang ang mga pangunahing mesa ay puno ng tawanan at masiglang usapan. Makinig ang lahat, sabi ni Dayan habang tinatapik ang kanyang baso ng champagne gamit ang kutsilyo. Bago tayo magpatuloy sa hapunan, gusto kong magsabi ng ilang salita tungkol sa aking kahangahangang asawa. Mula sa aking sulok ay pinanood ko siyang magbigay ng talumpati tungkol sa mga nagawa ng aking ama, sa kanilang buhay na magkasama at sa kanilang kumpletong pamilya. Binigyang diin niya ang mga salitang iyon habang itinuturo sina Tyler at Britney. Napakapalad ni Richard na magkaroon ng 2 kamanghamanghang anak na araw-araw niyang kasama sa trabaho at nagpapatuloy ng kanyang pamana. Napalaki ni Tyler ang kita ng kanyang departamento ng 30% ngayong taon. Ang malikhaing pananaw ni Britney ay binabago ang ating brand. Lubos kaming nagpapasalamat na napapalibutan kami ng tunay na pamilya ng mga taong tunay na mahalaga sa espesyal na araw na ito. Tunay na pamilya. Mga taong tunay na mahalaga. Tumama sa akin ang mga salitang iyon na parang maliliit ngunit matutulis na sugat. Ilang bisita ang napatingin sa akin nang may pag-aalinlangan. Alam nilang ako ang anak ni Richard mula sa unang kasal. Alam din nilang sinasadya ni Dayan na ibukod ako sa kanyang definisyon ng pamilya. Mukhang hindi komportable ang aking ama ngunit hindi niya siya itinuwid. Hindi niya kailanman iyon ginagawa. At ngayon, para sa toast pagpapatuloy ni Dayan. Gusto kong ang tunay na pamilya lamang ang lumapit para sa opisyal na litrato at champagne toast. Si Richard, si Tyler, si Britney at ako. Megan dear, baka pwede kang manatili muna sa mesa mo. Gusto naming maging mas pribado ito. Tunay na pamilya lamang. Napalingon sa akin ang lahat ng tao sa silid.
Naramdaman kong uminit ang aking mukha ngunit nanatiling kalmado ang aking ekspresyon. Siyempre mahina kong sagot. Dito na lang ako. Pinanood ko silang magpakuha ng larawan, nagtataas ng mga baso ng champagne at nakangiting nakaharap sa photographer. Minsan ay nagtama ang mga mata namin ng aking ama at nakita ko ang bahid ng pagkakasala sa kanyang mukha, ngunit wala pa rin siyang sinabi. Nagpatuloy ang hapunan. Dumating ang pangunahing putahe at pagkatapos ay ang dessert. Patuloy ang usapan sa paligid ko, ngunit hindi ako bahagi nito. Paminsan-minsan ay tumitingin sa akin ang mga tao ng may awa, ngunit walang nag-anyaya sa akin sa kanilang mga pag-uusap. Iyon na ang buhay ko ngayon, naroroon, ngunit hindi nakikita pamilya, ngunit hindi tunay na kabilang. Tinitingnan ko ang aking telepono, isang mensahe mula sa matalik kong kaibigang si Amy na nagtatanong kung kumusta ang hapunan nang biglang bumukas ang pinto ng banquet hall at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at may dalang leather briefcase. Agad ko siyang nakilala. Si Robert Chambers, ang abogado ng aking lolo. Bumilis ang tibok ng puso ko. 3 linggo pa lamang mula nang pumanaw ang aking lolo sa edad na 72. Maliit lamang ang naging libing at para lamang sa ilang malalapit na miyembro ng pamilya. Naka-schedule pa sa susunod na linggo ang pagbasa ng testamento. Ano ang ginagawa ni Robert dito? Agad niya akong nakita at diretso siyang lumapit sa aking mesa habang hindi pinapansin ang mausisang tingin ng ibang bisita. Megan Foster, purmal niyang sabi kahit pareho naming alam na kilala niya ako. Oo, ako si Robert Chambers, abogado ng estate ni William Foster. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa pagdiriwang ng inyong pamilya, ngunit may isang agarang bagay na kailangang asikasuhin kaugnay ng testamento ng iyong lolo. Kailangan kitang makausap ng pribado. Tuluyang natahimik ang buong silid. Tumigil ang lahat ng usapan at napalingon ang lahat sa amin. Talaga, hindi ba ito maaring hintayin hanggang sa nakatakdang pagbasa ng testamento? Tanong ko. Sa kasamaang palad, hindi. May mga legal na kinakailangan na kailangang tugunan ngayong gabi. Ilang minuto lamang ito. Napatingin ako sa pangunahing mesa. Matigas ang mukha ni Diane. Litong-lito ang aking ama. May ibinubulong si Tyler kay Britney. Sige, sabi ko habang tumatayo. Saan tayo pupunta? Sa totoo lang, sabi ni Robert sa tinig na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, dahil sa uri ng mana at sa mga legal na kinakailangan. Kailangan kong ihayag ngayon ang ilang pangunahing impormasyon sa harap ng mga saksi. Bahagi ito ng partikular na tagubilin ng iyong lolo. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang makapal na dokumento. Megan Elizabeth Foster, ipinaaalam ko sa iyo na ikaw ang pangunahing benepisyaryo ng estate ni William Foster. Ang kabuuang halaga ng iyong mamanahin ay humigit kumulang 89 na milyong dolyar. May narinig akong malakas na pagsinghap. Yumuko pasulong ang ilang tao sa kalapit na mga mesa. Paumanhin. Ano pa, bulong kong tanong? Kasama sa estate ng iyong lolo ang mga sumusunod. Una, ang kanyang buong stock portfolio na nagkakahalaga ng 34 na milyong dolyar, kabilang ang kanyang controlling shares sa Foster Pharmaceuticals. Ikalawa, ang kanyang portfolio ng mga ari-arian na binubuo ng 17 residential at commercial properties na may kabuuang halagang 41 milyong dolyar. Ikatlo, mga liquid asset kabilang ang ipon bonds at trust funds na nagkakahalaga ng 14 na milyong dolyar. Napakatahimik ng silid na naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso. Bukod pa rito, pagpapatuloy ni Robert, mamamana mo rin ang kanyang koleksyon ng mga vintage automobile na nagkakahalaga ng 3.2 milyong dolyar, ang kanyang koleksyon ng mga obra de arte na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4.8 milyong dolyar, at ang Foster Family Estate sa Berkshires na kinabibilangan ng pangunahing bahay, mga guest cottage at 47 ektaryang lupain sa paligid nito. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapag-isip. 89 na milyong dolyar. Nag-iwan din ang iyong lolo ng partikular na tagubilin tungkol sa Foster Pharmaceuticals. Bilang majority shareholder, kontrolado mo na ngayon ang 58% ng stock ng kumpanya.
Naabisuhan na ang kasalukuyang board at humihiling silang makipagpulong sa iyo sa susunod na linggo upang talakayin ang paglipat ng pamamahala. Sa pangunahing mesa ay napabulunan si Dayan. Umiinom siya ng alak at tila napasukan ng likido ang kanyang lalamunan. Tinapik ni Tyler ang kanyang likod habang siya ay umuubo. Tuluyang namutla ang mukha ng aking ama. Hindi ko maintindihan, nahihirapan kong sabi. Bakit ako? Bakit hindi siya bahagya kung itinuro ang aking ama? Napakalinaw ng nakasaad sa testamento ng iyong lolo, sagot ni Robert. Nag-iwan siya ng detalyadong paliwanag na ibabahagi ko sa iyo sa ating pribadong pagpupulong. Ngunit ito ang pinakapunto pagpapatuloy niya. Naniniwala ang iyong lolo na ikaw ang tunay na kumakatawan sa mga pagpapahalagang pinakamahalaga para sa kanyang integridad, pagpapakumbaba, dedikasyon sa pagtulong sa kapwa at pagiging malaya sa material na pagnanasa. Lalo siyang humanga sa desisyon mong maging guro kahit marami kang ibang oportunidad. Pero ang ama ko, tanong ko, ang iyong ama ay nakatanggap ng hiwalay na mana na ipinamahagi 6 na buwan na ang nakalipas habang buhay pa si Ginoong Foster. Malaki rin iyon at naging daan upang maayos niyang maiplano ang natitirang bahagi ng kanyang estate. Ikaw ang pangunahing tagapagmana ng lahat ng natira. Nahilo ako. Hindi ito maaring totoo. Ngayon ay kailangan kong papirmahin ka sa ilang paunang dokumento bilang pagkilala na natanggap mo ang impormasyong ito. Mayroon bang lugar kung saan maaari tayong makapag-usap ng pribado? Lumapit ang hotel manager, malinaw na napansin na may napakahalagang nangyayari. May pribado kaming opisina na maaari ninyong gamitin. Dito po. Bago ako sumunod, napatingin ako sa pangunahing mesa. Namumula sa galit at kahihiyan ang mukha ni Diane. Tulala lang tulala sina Tyler at Britney. At si Dad. Si Dad ay mukhang sabay na naguguluhan, nalulungkot at nakakaramdam ng pagkakasala. Ilang minuto lang ako, sabi ko ng mahina at sumunod kina Robert at sa manager palabas ng banquet hall. Tahimik at profesional ang opisina ng manager. Inilatag ni Robert ang mga dokumento sa mesa. Humihingi ako ng paumanhin sa dramatikong tempo, sabi niya, nang kami na lamang ang naroon. Ngunit may napakalinaw na tagubilin ang iyong lolo. Gusto niyang ipaalam ko ito sa iyo sa mismong pagdiriwang ng kaarawan ng iyong ama. Sadyang pinag-isipan niya iyon. Bakit, tanong ko? Sandaling nag-atubili si Robert bago kumuha ng sulat kamay na liham. Iniwan niya ito para sa iyo. Marahil mas maipapaliwanag nito kaysa sa kaya ko. Nanginginig ang sulat kamay ni Grandpa sa liham. Mahal kong Megan, kung binabasa mo ito ngayon, malamang ay kakabagsak pa lamang ni Robert ng isang napakalaking bomba sa isang napakailang pagtitipon ng pamilya. Paumanhin sa drama, ngunit may dahilan ako. Sa nakalipas na 6 na taon, pinanood ko kung paano ka itinulak ng iyong madrastang si Dayan sa gilid ng sarili mong pamilya. Nakita ko kung paano nabigyan ng mga posisyong hindi nila pinaghirapan ang kanyang mga anak habang ikaw ay nagtatrabaho ng 2 trabaho para lamang mabili ang mga gamit na kailangan ng iyong mga estudyante. Nakita ko kung paano hinayaan ng iyong ama na mangyari ito dahil mas madali iyon kaysa kontrahin ang kanyang bagong asawa. At nakita ko rin kung paano mo hinarap ang lahat ng iyon ng may dignidad, biyaya at tahimik na katatagan. Pinili mong maging guro, Megan, hindi dahil wala ka ng ibang magagawa. Nagtapos ka ng may mataas na karangalan sa kursong biochemistry. Maari kang sumali sa Foster Pharmaceuticals. Maari kang magtrabaho sa Wall Street. Maari mong piliin ang anumang landas. Ngunit pinili mong magturo ng agham sa middle school dahil gusto mong magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga bata. Pinili mo ang layunin kaysa kita. Pinili mo ang kahulugan kaysa pera. Iyan ang dahilan kung bakit sa iyo ko iniiwan ang aking kayamanan. Kailangan ko ng taong mamumuno sa Foster Pharmaceuticals na hindi lang dolyar ang nakikita. Kailangan ko ng taong nauunawaan na ang medisina ay tungkol sa pagtulong sa tao, hindi lamang sa pagpapalaki ng kita ng mga shareholder. Kailangan ko ng taong may integridad at hindi madaling masira ng kayamanan dahil napatunayan na niyang hindi niya kailangan iyon upang maging masaya.
Binigyan ko ng malaking mana ang iyong ama 6 na buwan na ang nakalipas. Sapat upang maging komportable siya, ngunit hindi sapat upang tustusan ang walang habas na paggastos ni Diane o ang pagiging entitled ni Tyler. Anak ko siya at mahal ko siya, ngunit mahina siya. Hinayaan niyang baguhin ni Diane ang dinamika ng kanyang pamilya. Pinili niya ang kaginhawahan kaysa katapangan. Iba ka. Katulad ka ng iyong ina, matatag, may prinsipyo at mabait. Kailangan iyon ng kumpanya. Kailangan iyon ng yaman ng pamilya. At sa totoo lang, kailangan din ng kaunting gulo ang kaarawan ng iyong ama. Nakakalungkot na hindi ko makikita ang mukha ni Diane kapag ginawa ni Robert ang anunsyo. Sigurado akong napakahalaga ng ekspresyong iyon. Gamitin mo ng mabuti ang perang ito, mahal. Gumawa ka ng kabutihan. At huwag mong hayaang iparamdam nilang may kasalanan ka dahil ikaw ang napili. Karapat-dapat ka rito dahil naging ikaw ka lamang. Nagmamahal, Grandpa. 3 beses kong binasa ang liham habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa aking muka. Pinlano niya ito, bulong ko. Talagang gusto niyang mangyari ito sa kaarawan ni Dad. Tumango si Robert. Napakalinaw ng kanyang tagubilin. Sinabi pa niya at direkta kong sipi ito. Gusto kong maunawaan ni Diane na ang tinatawag niyang hierarchy ng tunay na pamilya ay itinayo lamang sa buhangin. Gusto kong harapin ni Richard ang bunga ng kanyang pagiging duwag. At gusto kong bumalik si Megan sa silid na iyon ng taas noo at alam niyang mas mahalaga siya kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Napatawa ako sa gitna ng aking pag-iyak. Ganiyan na ganiyan magsalita si Grandpa. Ano ang mangyayari ngayon, tanong ko. Ngayon ay mag-i-schedule tayo ng formal na pagpupulong upang talakayin ang lahat ng detalye. Kakailanganin mo ng isang koponan, mga financial advisor, abogado, accountant. Maari akong magrekomenda ng mga tao. Nais ding makipagkita sa iyo ng board ng Foster Pharmaceuticals sa susunod na linggo. May ilang mahahalagang desisyon kang kailangang gawin. Napailing ako, isa lang akong guro ng agham sa middle school, Robert. Hindi ko alam kung paano magpatakbo ng pharmaceutical company. Bahagyang ngumiti si Robert. Inasahan na ng iyong lolo ang alalahaning iyan. Nag-ayos siya ng transition period kung saan mananatili muna ang kasalukuyang management team habang natututo ka. Nagtatag din siya ng mga trust at legal structures upang hindi ka mabigla sa bigat ng responsibilidad. At sa totoo lang, Miss Foster, mayroon kang degree sa biochemistry at karanasan sa pagtuturo. Naiintindihan mo ang agham at marunong kang magpaliwanag ng komplikadong konsepto sa simpleng paraan. Napakahalagang kakayahan niyan sa industriya ng gamot. Nilagdaan ko ang mga paunang dokumento habang nanginginig pa rin ang aking mga kamay. May isa pa, sabi ni Robert, habang naghahanda kaming bumalik sa banquet hall. Nag-iwan ang iyong lolo ng espesyal na tagubilin tungkol sa iyong madrasta. Kapag sinubukan niya o ng kanyang mga anak na questionin ang testamento o gumawa ng legal na problema, may probisyon na maglalabas ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang mga ginawa. Kumunot ang noo ko. Anong impormasyon? Sabihin na lang nating napakahusay magtago ng record ang iyong lolo. Ang mga expense report ni Tyler sa kumpanya ay may ilang malikhaing accounting. Ang sweldo ni Britney ay hindi masyadong tumutugma sa kanyang aktual na performance. At si Diane naman ay may ilang kawili-wiling binili gamit ang mga credit card na hindi alam ng iyong ama. Nakadokumento ang lahat. Kapag hinamon ka nila, magiging pampubliko ang lahat ng iyon. Nang bumalik ako sa banquet hall, ang dating pagdiriwang ay naging isang malaking sesyon ng tsismisan na halos hindi na itinatago ng mga tao. Sinundan ako ng tingin ng lahat habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa. Sumunod si Robert hanggang sa may pintuan at saka formal na nagsalita sa buong silid. Maraming salamat sa inyong pasensya. Natapos na ni Miss Foster at ng inyong lingkod ang mga kinakailangang paunang legal na proseso. Muli binabati kita, Miss Foster, sa iyong mana. Tiyak na labis na ipagmamalaki ka ng iyong lolo. Magalang siyang tumango at umalis. Ang katahimikang sumunod ay halos nakakabingi. Sa wakas ay tumayo si Diane at matinis ang kanyang boses. Kalokohan ito.
Uulyanin na si William. Imposibleng legal ang testamento na iyon. Isang guro lang si Megan. Wala siyang karapatang magmana ng isang pharmaceutical company. Ganap na legal ang testamento, mahinahon kong sagot. Sinuri si Grandpa ng 3 independenteng doktor sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Malinaw ang kanyang pag-iisip at sinadya niya ang bawat desisyon. Pero 89 milyong dolyar iyon. Dapat kay Richard mapunta iyon. Siya ang anak. Siya ang tumulong sa ama niya sa kumpanya. Natanggap na ni Dad ang kanyang mana 6 na buwan na ang nakalipas. Sadyang inayos iyon ni Grandpa sa ganoong paraan. Sa wakas ay nagsalita ang aking ama. Megan, hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin na ito ang plano niya. Alam kong binigyan kanya ng pera para sa graduate school, pero hindi ko alam ang iba. Napakunot ang noo ko. Graduate school. Sandali, hindi mo ba ginamit iyon para sa graduate school? Hindi ako binigyan ni Grandpa ng pera para sa graduate school. May student loans ako tulad ng lahat. Parang tinamaan ng kidlat ang aking ama. Sinabi niya sa akin 6 na buwan na ang nakalipas na naasikaso na niya ang edukasyon mo at handa ka na para sa tagumpay. Akala ko binayaran niya ang PhD mo o kung anuman. Umiling ako. Wala akong PhD. Binabayaran ko pa rin ang teaching degree ko sa halagang 400 dolyar bawat buwan. 6 na taon ko nang ginagawa iyon habang nagtatrabaho ng 2 trabaho at bumibili ng mga gamit para sa klase gamit ang sarili kong pera. Lalong lumalim ang guilt sa kanyang muka. Hindi ko alam. Akala ko sinabi ni Dayan na maayos ka at hindi mo kailangan ng tulong. Sinabi ni Dayan na hindi ko kailangan ng tulong. O sinabi niyang hindi ko karapat-dapat ang tulong. Hindi siya nakasagot. Biglang tumayo si Tyler. Nakakatawa ito. Isa kang guro. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Babagsak ang Foster Pharmaceuticals kapag ikaw ang namahala. Buti na lang at nag-iwan si Grandpa ng transition structure at pinanatili ang kasalukuyang management team. Matututuhan ko ang negosyo, Tyler, katulad ng sinasabi mong ginawa mo nang bigyan ka ni Dad ng departamentong hindi mo naman kwalipikadong pamunuan. Namula siya sa galit. Si Britney naman na kanina pa nakatitig sa kanyang telepono ay tumingin sa akin ng may matinding pagkainis. May mga artikulo na agad online. Teacher inherits pharmaceutical fortune. William Foster skips son leaves empire to granddaughter. Nakakahiya ito para sa atin. Talaga ba, tanong ko? O baka naman ito lang ang katotohanang lumalabas sa publiko? Malakas na hinampas ni Dayan ang mesa. Kasalanan mo ito, Richard. Dapat mas maayos ang relasyon mo sa ama mo. Dapat. Dapat ipinagtanggol ko ang anak ko mahinang putol ng aking ama. Iyon ang dapat kong ginawa. Sa loob ng 6 na taon, pinanood kitang itulak si Megan palabas ng pamilya namin. Hinayaan kitang ibukod siya, maliitin siya at tratuhin na parang wala siyang halaga. At habang nangyayari iyon, pinapanood din pala ng ama ko ang lahat. Napataas ang boses ni Dayan. Huwag mo akong sisihin dito. Binigyan kita ng pamilya. Naging tapat sa iyo sina Tyler at Britney. Naging entitled sila, sagot ni Dad habang lumalakas ang kanyang boses. At ako ang nagpalala nito. Binigyan ko si Tyler ng posisyong hindi niya pinaghirapan dahil ipinilit mo. Gumawa ako ng trabaho para kay Britney dahil mas madali iyon kaysa tanggihan ka. At hinayaan kitang tratuhin si Megan na parang hindi ko anak dahil ayokong makipagtalo sa iyo. Ngayon ay nakatutok na ang buong atensyon ng mga bisita sa amin. Wala nang nagpapanggap na may ibang pinag-uusapan. Mukhang nakita ng ama ko ang bagay na duwag akong harapin, pagpapatuloy ni Dad. Matagumpay si Megan dahil pinaghirapan niya iyon. Nire-respeto siya dahil karapat-dapat siya. At sa kanya iniwan ang kayamanan dahil siya ang tunay na sumasalamin sa mga pagpapahalagang mahalaga sa ama ko. Halos sumabog sa galit si Dayan. Mga pagpapahalaga, isa siyang guro na kumikita ng 40,000 dolyar sa isang taon. Anong klaseng mga pagpapahalaga ang sinasabi mo? Ang pagpapahalagang piliin ang layunin kaysa kita, mahinahon kong sagot. Ang pagpapahalagang magsikap ng hindi umaasa sa libreng biyaya. Ang pagpapahalagang tratuhin ng may kabaitan ang mga tao anuman ang laman ng kanilang bank account.
Hindi naman nagbabayad ng mga bayarin ang mga pagpapahalagang iyan. Nagbunga sila ng 89 milyong dolyar na mana. Kaya masasabi kong mahusay silang nagbayad. Biglang natawa ang isa sa mga kasamahan ni Dad. Sumunod ang isa pa. Maya-maya ay kalahati ng silid ang natatawa sa kabalintunaan ng sinasabi ni Dayan. Napatingin siya sa paligid at napagtantong wala na siyang kakampi. Hindi pa ito tapos. Kukwestiyonin namin ang testamento. Lalabanan na namin ito. Maari ninyong subukan mahinahon kung sabi. Pero nabanggit ni Robert na inasahan iyon ni Grandpa. May kinalaman sa financial irregularities at creative expense reports. Hindi ko narinig ang lahat ng detalye pero mukhang maingat siyang nagtago ng record ng lahat. Biglang namutla si Tyler. Huminto si Britney sa pag-scroll ng telepono. Si Diane naman ay napanganga ngunit walang lumabas na salita. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Dad. Ibig sabihin, may dokumentasyon si Grandpa tungkol sa ilang ginagawa ninyo. Ang expense account ni Tyler. Ang sweldo ni Britney kumpara sa aktual niyang performance. At ilang credit card purchases ni Diane na hindi mo alam. Kapag may kumuwestiyon sa testamento, magiging pampublikong record ang lahat ng iyon. Sa tingin ko, magiging napakahiya iyon para sa lahat ng sangkot. Tuluyang natahimik ang pangunahing mesa. Ngayon sabi ko, habang tumatayo at kinukuha ang aking bag, aalis na ako. Salamat sa pagsama sa akin sa pagdiriwang ng kaarawan ni Dad kahit sa mesa lamang sa sulok. Marami akong natutunan ngayong gabi. Nagsimula akong maglakad papunta sa labasan. Megan, sandali. Tumayo ang aking ama at sa unang pagkakataon sa buong gabi ay iniwan niya ang pangunahing mesa. Lumapit siya sa akin habang hindi pinapansin ang mga protesta ni Dayan. Pasensya ka na, simpleng sabi niya. Para sa lahat. Sa pagpapahintulot kay Dayan na itulak ka palayo. Sa hindi pagtatanggol sa iyo. Sa pagpili ng kaginhawahan kaysa katapangan eksakto tulad ng sinabi ng iyong lolo. Sinabi niya iyon sa iyo, hindi sa ganoong salita. Pero may liham din siyang iniwan para sa akin. Natanggap ko ito matapos ma-schedule ang pagbasa ng testamento. Sinabi niyang, binigo kita bilang ama. Sinabi niyang, pinili ko ang ego ni Dayan kaysa sa kaligayahan mo. At tama siya. Tumango ako ng marahan. Oo, tama siya. Mapapatawad mo ba ako? Tinitigan ko siya. Ang lalaking minsang naging mabuting ama bago siya nilamon ng kalungkutan at pag-iisa at naging madaling impluensyahan ng isang taong tulad ni Dayan. Hindi ko alam, Dad. Kakailanganin iyon ng panahon. 6 na taon mo akong hinayaang maibukod sa sarili kong pamilya. Pinanood mo habang tinatrato ako ni Dayan na parang wala akong halaga. Ibinigay mo sa mga anak niya ang lahat habang nagtatrabaho ako ng 2 trabaho para lamang makabili ng mga gamit para sa aking mga estudyante. Yumuko siya. Alam ko. At nahihiya ako. Maari ba tayong magsimulang muli? Maari ko bang subukang maging ama na dapat sana ay naging ako noon? Siguro. Pero dapat totoo ito, Dad. Hindi dahil minana ko ang kayamanan ni Grandpa. Kung wala siyang iniwan sa akin, nandito ka pa rin ba ngayon at humihingi ng tawad? Matagal siyang nanahimik. Gusto kong isipin na oo. Pero sa totoo lang, hindi ko alam. Baka kailangan kong maranasan ito para magising. Kahit paano naging tapat ka. Biglang lumapit si Dayan kontrolado, ngunit halatang nagngingit-ngit sa galit. Richard, ano ba ang ginagawa mo? Bumalik ka sa mesa. Huwag mong hayaang manipulahin ka niya. Tama na, Dayan, matatag na, sabi ni Dad. Sa unang pagkakataon, tumigil ka muna sa pagsasalita. Gulat na gulat siya. Excuse me, sinabi kong tama na. Iniwan ng ama ko ang kanyang kayamanan sa anak kong babae dahil mas pinagkatiwalaan niya siya kaysa sa akin. Dapat may matutunan tayong dalawa roon. Ngayon, bumalik ka sa mesa. Nakikipag-usap ako kay Megan. Pinipili mo siya kaysa sa akin, kaysa sa pamilya mo. Siya ang pamilya ko, anak ko siya, at matagal ko na sana siyang pinili. Sandaling natigilan si Dayan bago umikot at nagmartsya pabalik sa mesa habang galit na kinukuha ang kanyang handbag. Sumunod sina Tyler at Britney kay Dayan palabas ng bulwagan.
Bago tuluyang umalis, binigyan ako ni Tyler ng matalim at puno ng galit na tingin, habang si Britney naman ay abalang nagtatype sa kanyang telepono marahil ay nagpo-post na ng isa na namang dramatikong kwento sa social media. Matapos nilang umalis, isa-isa na ring nagpaalam ang natitirang mga bisita. May ilan na lumapit upang batiin ako habang ang iba naman ay mukhang hindi komportable sa lahat ng nangyari. Sa huli kami na lamang ng aking ama ang naiwan sa halos bakanteng banquet hall. Ipagmamalaki ka sana ng iyong ina, mahina niyang sabi. Palagi niyang sinasabi na may mahalagang bagay kang gagawin sa buhay mo. Lagi niyang sinasabi na minana mo ang integridad ng lolo mo at ang malasakit niya sa kapwa. Bahagya siyang ngumiti. Mukhang tama siya. Napayuko ako. Miss na miss ko siya. Ako rin. Araw-araw. Huminga siya ng malalim. At humihingi ako ng tawad dahil hindi ko pinarangalan ang alaala niya sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama para sa iyo. Sandali kaming nanahimik. Ano na ang mangyayari ngayon, Dad? Tanong ko. Hindi ko alam. Pero gusto kong subukang buuin muli ang relasyon natin kung papayagan mo ako. Walang Diane, walang Tyler at Britney. Tayo lang. Ama at anak gaya ng dati. Tumango ako. Gusto ko rin iyon. Pero kakailanganin ng panahon. Naiintindihan ko. Hihintayin kita gaano man katagal. Makalipas ang 3 araw, nakaupo ako sa opisina ni Robert para sa formal na pagbasa ng testamento at masusing pagtalakay sa buong estate. Puno ng mga dokumento, spreadsheet at titulo ng mga ari-arian ang conference room. Nakatakda na sa susunod na linggo ang transition ng Foster Pharmaceuticals, sabi ni Robert. At nakakagulat na masaya ang board sa iyong paglahok. Madalas kang ikwento ng iyong lolo, ang iyong kaalaman sa agham, ang karanasan mo sa pagtuturo at ang iyong integridad. Interesado silang makita kung ano ang magagawa mo. Napailing ako. Natatakot akong masira ko ang isang kumpanyang 70 taon nang umiiral. Ngumiti si Robert. Hindi iyan ang iniisip ng iyong lolo. At bihira siyang magkamali sa paghusga sa tao. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang buhay ko sa paraang hindi ko kailanman inakala. Nakipagpulong ako sa board ng Foster Pharmaceuticals at natuklasan kong matagal nang itinutulak ni Grandpa ang kumpanya tungo sa mas etikal na mga patakaran, mas mababang presyo ng gamot, mas malaking pondo para sa pananaliksik tungkol sa mga sakit na madalas napapabayaan at mas magagandang benepisyo para sa mga empleyado. Handa ang board na ipagpatuloy ang direksyong iyon basta may tamang liderato. Patuloy pa rin akong nagturo. Hindi iyon maaaring pag-usapan pa. Ngunit kumuha ako ng isang mahusay na team upang tumulong sa pamamahala ng kumpanya habang unti-unti kong pinag-aaralan ang negosyo mula sa pinakasimula, katulad ng paraan ng pagkatuto ko sa pagtuturo sa pamamagitan ng paggawa, pagkakamali at patuloy na pagbuti. Napag-alaman ko rin na marami sa mga ari-ari ang minana ko ay matatagpuan sa mga komunidad na mababa ang kita. Sa halip na taasan ang renta, nag-invest ako sa pagpapaganda ng mga gusali habang pinananatiling abot kaya ang pabahay. Sigurado akong matutuwa si Grandpa roon. At ang pera, ang napakalaki at halos hindi masukat na halaga nito, ay ginamit ko sa makabuluhang paraan. Naglaan ako ng scholarship para sa mga estudyanteng gustong maging guro. Nagbigay ako ng pondo para sa mga kulang sa budget na paaralan upang makabili ng classroom supplies. Nagbigay rin ako ng research grants para sa mga kumpanyang nagsasaliksik ng mga sakit na hindi sapat ang kita upang paglaanan ng malalaking korporasyon. Tuwing linggo ay nagkakape kami ng aking ama. Dahan-dahan at maingat naming muling binuo ang aming relasyon. Kapag wala si Diane sa paligid, muli siyang naging katulad ng ama na naaalala ko bago mamatay ang aking ina. 3 buwan matapos ang birthday party, nagsampa ng diborsyo si Diane. Lumalabas na hindi pala ganoon kalaki ang mana ng aking ama mula kay Grandpa gaya ng inaasahan niya, at marami sa mga pinansyal na inaasahan niya sa kanilang pagsasama ang hindi na matutupad. Mukha namang gumaan ang pakiramdam ni Dad nang mangyari iyon. Tuluyan na ring tumigil sa pakikipag-usap sa akin sina Tyler at Britney na ayos lang naman dahil hindi rin naman nila talaga ako kinakausap noon. Makalipas ang 6 na buwan mula sa dramatikong birthday party na iyon,
Nakatayo ako sa harap ng aking middle school science class habang nagpapaliwanag tungkol sa cellular biology sa 32 taong gulang na estudyante na mas interesado sa kanilang mga telepono kaysa sa mitochondria. Miss Foster, tanong ng isang estudyante. Totoo bang mayaman na kayo ngayon? Sabi ni Jason, nakita raw ng nanay niya ang artikulo tungkol sa mana ninyo. Napangiti ako. Oo, nagmana ako ng pera mula sa lolo ko. Kung ganoon, bakit nagtuturo pa rin kayo? Hindi ba dapat bumibili na kayo ng yacht o kung anuman? Napatawa ako. Nagtuturo ako dahil mahal ko ito. Hindi binabago ng pera iyon. Ang weird naman, sabi ng isa pang estudyante. Kung may pera ako, hindi na ako magtatrabaho. Maiinip ka lang, sagot ko. Nagbibigay ng layunin ang trabaho. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Tumango ang unang estudyante. Ang cool naman. Mayaman na kayo pero gusto pa rin ninyong makasama kami. Siyempre naman. Kayo ang pinakamagandang bahagi ng araw ko. Pagkatapos ng klase, tiningnan ko ang aking telepono. May mensahe mula kay Dad. Kumusta ang board meeting? Dumalo ako sa una kong opisyal na board meeting bilang majority shareholder ng Foster Pharmaceuticals nang umagang iyon bago magsimula ang klase. Maayos, sagot ko sa text. Inaprubahan namin ang bagong pricing structure para sa insulin. Bababa ang kita ng 8% pero tataas ang access ng 40%. Ilang segundo lang ay dumating ang sagot niya. Magugustuhan iyon ng iyong lolo. Napaka-proud niya sana sa iyo, sweetheart. Ako rin. Napangiti ako at ibinulsa ang telepono habang pumapasok ang susunod na grupo ng mga estudyante sa silid-aralan, maingay, magulo at kahanga-hanga. Isa akong guro na may 89 milyong dolyar na mana. Isa akong majority shareholder ng pharmaceutical company na bumibili pa rin ng classroom supplies gamit ang sariling pera dahil mahalaga iyon para sa akin. Ako si Megan Foster at ako ang napili. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil nanatili akong tapat sa sarili ko kahit mas madali sanang maging ibang tao. Nakita iyon ni Grandpa kahit noong hindi pa iyon nakikita ng sarili kong ama. At ang dramatikong panghihimasok niya sa kaarawan ni Dad ay nagbago ng lahat. Hindi lamang ang laman ng aking bank account kundi pati ang pamilya ko, ang layunin ko sa buhay at ang pag-unawa ko sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa kung sino ang nakaupo sa pangunahing mesa. Ito ay tungkol sa mga taong nakikita ang iyong halaga kahit wala kang ipinapakitang anumang bagay upang mapahanga sila.